Manila Bulletin noong isang linggo ay tungkol sa Pax Silica. And so, can you start the ball rolling? Batid naman po natin ang Pax Silica ay isa sa mga headline sa 2026 SONA ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At simula nang binanggit niya ito sa SONA, malawak na talakayan ang naumpisa na at mapalad tayo na meron tayong mga kinatawan ngayon ng private sector na inaasahang magiging primary engine nitong binabalak na Pax Silica. So, siguro matanong lang natin sa ating kaibigang Pangulo ng PCCI, Perry Ferrer, magandang umaga po. Ano po ba ang outlook ng business sector tungkol dito sa Pax Silica? How optimistic or how buoyant are you? And what do you see as the concrete indicators that this will finally take hold in our Philippine economy and propel it to greater heights? Umpisa na po natin. Thank you, Secretary. For the past decades, sa mga nakaraang dekada, tayo Pilipinas ay sunod-sunuran lang kung anong maibigay sa atin dito sa technology. Kung tayo gumagawa, mga components, assembly, test, packaging. So yan ang limit ng Pilipinas in the past 3 decades. Ngayon lang tayo magkakaroon ng pagkakataon. This is the only chance that the Philippines will be part, not a follower, but a part of a disruptive technology which we are all experiencing now, AI technology. We will be part of the development, we will be part of the people who will develop here in the Philippines. So, madami nagsasabi na ito ba'y mabuti sa Pilipinas? Ang sagot doon is yes. Iaakyat natin ang participation ng Pilipinas imbis na bench warmer, kumbaga sa basketball, tayo ay nasa first 5. Tayo ang nasa gitna at sentro na pagde-develop ng bagong technology that will lead us in the next 20 years. So kami sa private sector, lalo na sa Semiconductor Electronics Association, kami ay buong loob. And dito sa Pax Silica, there are only 2 countries in ASEAN kasama sa Pax Silica, which is Singapore and of course tayo, the Philippines. So, for private sector, I don't want to look back 5 years from now and saying, nako, labor lang ang binibigay natin. Nako, yung mga mabababang level lang ang binibigay natin. Ngayon, tataya na rin tayo. We will be part of this development for globally on this new technology, new disruptive technology, which will continue to evolve. It is not going to be 3, 4, 5 years. Continue ito. So, ang makikinabang dito ay mga Pilipino. Ang makikinabang dito ay the next generation na mga Pilipino na tuturuan natin yan, i-skill up natin yan to be able to match kung anong kailangan dito sa AI, resident AI technology. So we're looking forward really dito sa implementation sa Pax Silica. Thank you. Okay, matanong naman natin ang ating kaibigang Bobby Alvarez na isang negosyante at pangulo rin sa pangalan pa lang sinasuggest na sa atin kung ano ang kanilang advocacy. Ease of doing business. Ito po bang Pax Silica, makakatulong po ba ito sa ease of doing business? At kung medyo merong mga gray area, ano kaya yun? At anong dapat gawin para tanggalin yung mga agam-agam tungkol dito? Pagdating ng ease of doing business, depende yan kung paano natin papatakbuhin ang proseso natin. But
tingnan niyo po, karamihan po ng ating export raw material. Babalik po siya sa atin, finished product. Binenta natin ng piso, pagbalik sa atin, 100 piso na. Bakal pinalabas natin, pagbalik kotse na. Hindi ho ba pwedeng tayo gumawa ng kotse? Mga ibang bansa, nag-graduate na sila from this. Nasa lagay ng raw material ang binebenta nila. Sila gumagawa ng finished product para sila ang exporter. Maraming trabaho na kikreate niyan. Pag hindi natin binago ang pamamaraan natin, sa ngayon, benta lang tayo ng raw material. Nagmamine tayo, we do mining, we sell the product. We have to process. We don't want to buy the car every time and sell the steel. We want to make the car. Kung hindi, palagi na lang tayong deficit. Walang trabaho, naghahanap tayo ng trabaho. Yung tao natin nagpupunta sa ibang bansa para maghanap ng trabaho. While kung dito natin ginagawa yung mga produktong yan, dito sila magtatrabaho, hindi tayo aalis. From a practical point of view, pag nagtayo ka ng industriya sa bansa mo, maganda yan. Ang nagiging problema yung execution. Ano ba yung terms and conditions ng pagpasok nila? Mas dapat tayong tumingin doon. Rather than makakabuti ba sa atin ito? Definitely, wala akong industriya na gagawin sa isang bansa na walang negative side. Magkakaroon niya ng pollution, magkakaroon niya ng ano. But anong gagawin mo para hindi mangyari yun? Dito, halimbawa, kuryente, pwede na, mura lang mag-generate ng power eh. Ang mahal ng power natin dito, sabihin mo sa kanila na kayo gumawa ng power, matutuwa yun. Kasi makaka-save sila eh. Dahil ang cost of generating power in our country and power is very expensive. And if you do this, it becomes cheap. So, lahat ho ng mga problemang sinasabi dyan, may solusyon ho dyan. At yung solusyon is a practical solution. Why? Because it's cheap to generate power. It's cheap to create your own water. So, it's really more of what are the conditions na nakaset up, which hindi naman natin alam. Siguro si Mr. Bobby mas maraming alam dyan dahil sila ang nakikipagtalakayan sa ating mga policy makers, no? As the representative of the business sector. Can you give us a glimpse of the overview that gives us optimism that this will be a level up from previous initiatives? Secretary, we are expecting, kami sa private sector, we are expecting mga around 150,000 new jobs. And these are not minimum wage jobs na magkakaroon dito. These are technology jobs, engineering jobs, and also development jobs. Bukod doon sa 150,000 direct jobs, and we are expecting around 700 to 750 indirect jobs and support na trabaho dito sa programa na to. Ang kagaya sinabi ni Bobby, itong Paxilica, hindi ito mining. Ito, we will be processing lahat. We will be processing nickel and copper na minimina dito sa ibang lugar ng Pilipinas. Ipoprocess, gagawin finished product dito sa Paxilica para ma-feed itong EV battery natin, itong itatayong mga EV industriya dito sa atin. Meron nagtatanong about yung mga tubig. It's a very good question. It will use a lot of water. But there is current technology na hindi bago na ginagamit ng Singapore, Germany, at America, and ginagamit yung surface water. So, kung titignan nyo naman yung news in the past 2 days, bahang-baha doon sa norte. The average na maha-harvest natin is around 120 million liters of water. Araw-araw. Ina-average ko lang yan sa buong taon. Ang expected natin dito sa
programa ng Pax Silica is it will use mga 80 to 90 million liters. So the excess, matutulungan pa natin ang ating komunidad. So we want to ensure that not only the Pax Silica grounds will benefit, but also the communities around and the area around the Pax Silica area will also benefit. Yun ang pakay nito. Yung mga miyembrong bansa dito sa Pax Silica, which is around 21 or 22 member countries, malaking mandato about environmental and sustainability. Number one yung kung makikita niyo yung mga bansa. So wala dito na tinitingnan natin na makakasira sa ating environment. In fact, the objective is the harmonization of both environmental protection as well as having a sustainable factories or development center. Ngayon, yung mga tinatanong, tama yung mga nagtatanong, what will happen to the indigenous people, what will happen to water, power. We agree, ilabas nyo yan. And yun, with the concerns of our kababayan, yun ang sisiguraduhin namin na we will make sure kami nila Bobby and private sector that it will be part as we go to the discussion phase and implementation phase itong programa na ito. Hindi natin papabayaan ang Pilipinas. Kaya tinanggihan natin yung madaming nagtatanong sa akin ng araw, US sovereignty. Hindi ito Clark-based na bawal ang Pilipino pumasok. Hindi ito. Matagal na tayong wala doon. There will be no sovereignty here. It is for the Philippines, under Philippine laws, under Philippine environmental laws. Ito, masusunod ito sa, not only in Pax Silica, including the Luzon Economic Corridor. Makakatulong po ba ito sa slow down ng outward migration of skilled workers? Dahil marami po sa mga kumpanyang inaakit natin, nasa abroad. Ginagamit nila ay Filipino skilled engineers, technicians. Paano po ang magiging papel nitong Pax Silica in reversing this flow of valuable human resources? Oh, thank you for that question. This Pax Silica will require technology, high technology, skilled workers. We probably don't have it now. Very few. So, uunahan natin yan is to develop. We're speaking with TESDA for technicians, both DepEd and CHED, to be able to develop these skilled workers. And ang pakay natin dito is hindi na nila kailangan lumabas ng bansa to be able to practice, to be able to have a career, high paying career when it comes to technology. Meron na silang mapupuntahan dito sa Pilipinas. You know, we